Kumusta kabayan? Welcome to Pinoy On Board, your passport to stories, insights, and adventures of Filipinos thriving abroad. From inspiring tales to tips and trends, we're here to keep you connected wherever you are in the world. Tara na! Sakay na! And good morning, viewers, ladies and gentlemen, and we have here for today Mr. Anthony Romero. Hello, good morning. Yeah, welcome to Pinoy On Board, Mr. Anthony. Thank you, sir. Of course. So, yeah, pakilala muna natin sa mga viewers, background and introduction. So, let's start from the beginning. Let's introduce yourself. What is your name? Where are you from in the Philippines? Are you single or married? Did you have any kids? And how did the journey to becoming a teacher start for you? Go ahead. I'm Mr. Anthony Romero. I came from Caloocan City, but I was born in Ilocos Norte, and I transferred to Pangasinan when I was in third grade. And when I finished my college, I went to Manila and I employed after the graduation. So I started my journey as a teacher. Oh, isa ka rin pala sa Ilocano. Yes, I'm Ilocano, sir. Wow. You said you're from Pangasinan? Yes, my dad is from Pangasinan, or my tatay. Oo, tatay ko din, sir, from Pangasinan. Is it Pangalatok? No, Ilocano, sir. Ilocano, pero may Pangalatok din sila. Kasi sir, dun sa Pangasinan, we have three dialects na tinatawag. Yung Okay. Ilocano, Pangasinense, at saka meron din yung tinatawag nilang mayroong ano dun sir, yung pinakamalayong part ng Pangasinan, yung nalimutan ko yung ano, pero meron sa tatlo sila sir, tatlo yung ginagamit na language doon. Okay. I thought Pangalatok is part of... Yes. Part pa rin siya. Kasi yung Pangasinense mga salita sir is doon sa western part of Pangasinan. Pero yung mga Okay. Ilocano dito sa eastern part. I see. Yes. That's good to know. At least may history tayo, di ba? Yes, sir. So, Sir, Mr. Anthony, how did you find out the J1 Visa program? Paano nagsimula ito, sir? Paano mo nakilala? Ito sir is year 2018. Mhm. I have a friend. So sabi niya sa akin, sir, gusto mo mag-apply sa sa US? Sabi niya ganyan. So sabi ko, parang hindi ako maniwala kasi parang napakahirap isipin, di ba? Dahil hindi ko naman pa pinangarap lang mag-US. So sabi Yeah. ko, saan yan, sir? Naikwento niya yung ano. So nag-try din ako. Tapos 2018 at the same year, may nag-ano sa akin, in-interview ako. Pero yung friend mo na yan, nandito na sa US? Yes, sir. Tapos na siya sa US ngayon, sir, kasi Okay. 5 years siyang US and then nag 1 year siya sa United Kingdom. Mhm. Then, yung pangalawang taon niya doon, hindi na niya pinagpatuloy. So, umuwi na siya sa Pinas. So, nasa Pinas na siya ngayon. Okay. So, parang hindi ako makapaniwala na yung invitation niya sa akin na mag-apply sa US ay gagawin ko. Pero nung trinay ko, sabi sa akin, sir, ganito, mas mabuti daw na kumuha daw ako ng math kasi hindi ako math major kasi, pero doon sa experience ko as a teacher from 2002 until 2018, talagang nagtuturo ako ng math. 6th grade math teacher ako at saka nagturo din ako ng 4th grade. So parang yung experience okay naman, pero dahil nga yung course ko sir is BS Agricultural Education, so parang hindi nagmamatch doon sa kinakailangan. So sabi ng nag-interview sa akin, mag-aral daw muna ako ng math. Naman. Or sabi niya, pwede daw akong magturo muna as agricultural teacher. So sabi ko parang hindi sa akin pa. Hindi para sa akin yung US kasi parang ang dami nang pinapagawa, tapos napapagod ka dahil ang dami mong trabaho sa school. Mhm. So parang Imposible. Parang imposible. Sabi Yeah. sa sarili ko, parang hindi yata para sa akin ang US. Mhm. Yun sir, yun yung nag-start yung journey ko as a teacher dito sa US. Pero yung time na yon, parang hindi ako makapaniwala na nandito na ako ngayon. Yeah. Pangilang year mo na ngayon, sir? This is my sir, third year. Third year na. Yes. So, ang bilis lang, no? Ang bilis, Parang sir, kailan sobra. Yeah. So, bago ka pumunta dito, may impression ka about sa, kung anong buhay mo dito when you enter United States? May parang may pag-alinlangan ka or what? Meron sir, kasi nung time na nag-start ako, di ba, sabi ko 2018. Tapos sabi ko sa sarili ko, hindi ko na pagpapatuloy, hindi talaga para sa akin ng US. Pero year 2022, sir, meron akong kasi parang nakikita ko na marami nag-apply sa US. So, nag-try ako ulit.
Nag-ano ako, and then one time, may nag-invite sa akin ng interview, dalawang principal. So, nung dumating yung time na i-interview na ako ng isang school, yung principal na yun, hindi natuloy. Tapos isa lang ang principal na nag-interview sa akin. So sabi ko sa sarili ko, kailangan kong maipasa ito kasi yung course ko kasi sir, parang imposible na i-hire ako dahil nga agricultural Yeah. education. Yeah. So sabi ko, galingan ko sa interview para kahit pa paano, maipasa ko ito. Yun. Mhm. And then, parang ano sir, parang yung time na in-interview ako is March. Natatandaan ko yun March 2022. So ilang buwan na lang magpapasukan na, no? At positive naman. Positive sir kasi, pero alam mo, sa totoo lang, 3 times akong in-interview. Oh, Ang really? daming beses. Oh, So imagine. parang ano no, parang hindi nakakapaniwala na makapunta ako dito dahil Yeah. nga, siyempre March yung unang interview, and then sabi sa akin is magkakaroon daw ng another interview kasi yung time na yun, hindi yung principal lang nag-interview sa akin, yung coach, yung instructional coach. Then yung pangalawang pagkakataon, in-interview ako ng principal. Tapos sabi niya sa akin, magsisend ako ng message sa'yo, maybe tomorrow or mamaya, sabi niya. Tapos hinintay ko, sir, wala naman siyang message sa email. So, wala na akong chance. Sabi ko, hindi talaga para sa akin ang US. Pero May 22, 2002, Naalala ko yung dates. Okay. nag-email talaga sa akin. Sabi niya, i-interview daw ako ulit. That is for my third interview. At alam mo, sir, yung interview na yan, yun na yung final interview ko at na-hired ako. One Wow. principal lang nag-interview sa akin. Kung para talaga sa'yo, sir, para talaga sa'yo, Yes, right? naniniwala ko dyan, sir. Yung sinasabi niya na kung para sa'yo talaga yan. Right. Kasi imagine, sir, imposible talaga na mangyari sa akin dahil agricultural education graduate ako. So, malabo. Pero, dito ko napatunayan na walang imposible talaga. Basta magtiwala ka sa Diyos at magtiwala ka sa sarili mo, talagang darating yung time na yung imposible maging posible. Yeah. Kaya, share ko lang to sir, no? Kasi before ako pumunta dito, mayroon akong kinumpos na kanta. Ang title is, yung I Believe in Miracle, I Believe in God. Kinumpos mo talaga yun? Kinumpos ko talaga yun dahil yung time na yun, na-hire na ako. So, pero naniwala talaga ako sa milagro. So yeah, Yes, sir. next time, ipaparinig natin sa mga viewers natin kung ano yung... Okay, sir. Diba? Parang, Yes, sir. parang inspire naman yung mga nakikinig sa atin na nag-watch natin ngayon. So yeah, that's very inspiring, Mr. Anthony. Hashtag never give up. Yes, sir. Never give up. Yeah, Kasi pag nag-give up ka, wala na. right. Wala mangyari sa'yo. Tama yan. And then, what did your family and friends tell you or think about your decision na magtrabaho ka dito sa United States? Nung una, sir, nung first time pa lang ako nag-apply is hindi talaga po file yung wife ko kasi nga mayroon na daw akong, kasi di ba pag once na teacher ka sa Pilipinas, automatic, ano na yan hanggang sa mag-retire ka na. Yeah. At the same time, sir, medyo nag-aalinlangan din ako noon dahil nga mataas na kasi yung position ko. Ilang years na sa Pinas? Bali, mag-20 years na ako, sir, punta ko dito. Wow, 20 years. Yes, sir. So, Wow, tagal na. sabi ko parang, tutuloy ko ba o hindi? Kasi yun give ang up mo talaga isip ko Kasi pag nandito ka na, I know that process. Kasi pag balik ka na doon, back to zero na. Oo, sir. Yun yung naisip ko din. Parang manghinayang ka doon sa sinimulan mo sa Pilipinas dahil nga pinagpaguran mo din yung position mo. Pero sa isang iglap, mawawala siya. At saka, hindi ko rin alam kung ano yung naghihintay sa akin na kapalaran ko dito sa US. So, parang mahirap din. Talagang yung decision talaga is napakahirap. Kasi hindi mo rin alam kung ano yung kakahantungan mo dito sa US. Kasi knowing na some teachers na post sa pages na ganito yung ugali ng mga students, ganyan. And then by the way, before we go to that question, can you still remember ang emotion mo when you're traveling here, when you're on the plane? Describe it in one word. Malungkot na masaya. Malungkot, mixed. Mix kasi sir dahil nung ikwento ko konti sir Sure. Nung papunta na ako sa US, siyempre sumama kasi yung pamilya ko, yung asawa kasi dalawang anak ko. So nung nandun kami sa labas, medyo okay pa, pero medyo nalulungkot na ako na hindi ko maipaliwanag din yung yung pakiramdam. Tapos pagpasok ko na sa airport, mismong doon sa pinaghihintayan, talagang tumuloy yung luha ko talaga. Kasi
parang sabi ko, wala nang atrasan to kasi nakapagsimula ka na at saka gumastos ka na rin, sir eh. Yeah. So, habang papalayo sila, tinitingnan ko talaga sila eh. Hanggang sa nawala na sila sa paningin ko. So, nung wala na sila, sabi ko, wala na. Talagang tuloy na ito. Grabe, tinignan mo sir. talaga, sir. Sinubaybay mo talaga ako. Grabe, ang tapang mo. Kasi ako, wala talagang lingon-lingon. Hindi na ako Tuloy na talaga ako. Tapos, nung pasakay na ako sa eroplano, sir, at mag-start nang lumipad yung eroplano, sabi ko sa sarili ko, wala na, hindi na ako makakabalik sa Pilipinas ngayon. Talagang tuloy na talaga sa US. Yun. Mag-isa lang ako nag-travel talaga, sir, hanggang sa makarating ako dun sa... Ilang oras ka bumiyahe from Tagal, Philippines to sir, US? kasi alauna na ng hapon yun. Tapos, dito is mga siguro almost, nasa 30 plus kasi huminto kasi yung Wow, ang tagal. 30 tagal. plus. Anong airlines mo, sir? Yung sir, Korean Air, Korean. tapos Delta, yung ganun. Okay. 2 airlines. O sir, so mahirap mag-travel mag-isa, pero sabi ko, nandito na ako, kailangan malagpasan ko lahat para matupad din yung dream ko na makapagturo dito sa US. Yeah, tama yan. And then, ayun na, risk mo na talaga. Oo sir, Todo na to, kumbaga. kailangan sir eh. Yeah, okay. So, lipat tayo sa question about Sige, your sir. teaching experience mo dito sa United States. Siyempre, nakwento mo kung ano impression mo bago ka pumunta dito, now na nandito ka na. Okay, walk us through your first day in the classroom. Can you still very recall that? Was it everything, ito talaga yung, parang na-imagine mo, ito talaga yung classroom na nakikita ko based sa comments or sinasabi ng mga J1 teachers ng ganito. Is it difficult? More difficult here or more difficult sa Pinas? Dito sa US talagang mas mahirap kasi yung sa Pinas marami tayong mga doon yung mga strategies na ginagamit, pero minsan yung mga strategies natin sa Pinas hindi siya applicable dito kasi ang nakita ko dito is yung behavior ng bata. So ibang-iba. One time di ko malimutan yung yung siguro mga first week ko yun or second week madaldal yung mga estudyante ko. So, sinabi ko yung be quiet, keep quiet, be silent. Wala talaga sir, hindi talaga sila makikinig. Yeah. So, nasabi ko yung word na, shut up. Ano yan? Tapos, shut up, sabi ko. Alam mo sir, ang sabi ng bata sa akin, di ko talaga ma-imagine yun. May batang sumigaw talaga. Sabi, Mr. Romero, why you're saying bad words? So, doon ako sir nagulat kasi iba palang bata talaga dito kasi talagang sumasagot at saka sumisigaw din. Kasi sa kanila yung shut up is, that connotes negative. Iba sa kanila yun ano na yun? Oo nga sir. Negative sa kanila. Kasi sa atin kasi sir, pag sinabi natin shut up is parang pareho lang yung ibig sabihin. Yeah. No? So dito iba. So medyo inaral ko din yung mga yung mga language nila kasi mayroon tayong tinatawag na language barrier sir kasi iba yung salita nila doon sa sinasabi natin. Kagaya nung sabi ko, form your line, hindi na maintindihan nyo. Oo, like exchange papers. Wala alam yun. Switch papers, hindi ka switch. Yung mga terms talaga sa atin na applicable doon lang at saka dito hindi iba. Magkaiba. So, yun yung inaral ko din noon, yung mga language na ginagamit. So, nagtanong-tanong din ako sa kasama kong local na ano ba yung mga right term na ginagamit ninyo, ganyan. Kagaya nung yung turn in. Turn in. Dati, di ba, submit your papers. Sabi ko, iba sa kanila din. So, maraming mga pagkakaiba. Exactly. Yeah, dito mo lang matutunan yan. Yes, dito kasi lang. Kasi iba yung classroom setup dito So, iba. Nakwento mo yung classroom management dito at saka behavior ng mga bata. When you figure them out, like when you saw them na ganyan yung ugali nila sa classroom, like you had in mind na uwi na ako? Like, I give up? Sir, naisip ko rin yan, sir. Siguro mga first month ko pa lang nun, second month ko, sabi ko, ba't ganito yung mga ugali ng bata dito? Parang, minsan naisip ko na, teacher ba ako dito? Bakit? Ano pa ba yung ibang profession? Ba't yung mga bata dito masyadong disrespectful? Samantalang sa Pinas, di nangyari sa akin dito sa more than 19 years ko na pagtuturo. Sabi ko, hindi ito ginawa ng bata sa akin. Dito ko lang na-experience. Pero, alam mo sir, yung mga ganon, pag nasanay ka na pala sa mga behavior nila, parang normal na siya. So ngayon, dahil third year na ako, alam ko na yung mga behavior.
Minsan dati natatakot ako noon kapag sawayin ko yung bata. Pero Mm. ngayon, minsan nga, hindi ko maisip. Minsan nakakapagpaiyak din ako ng bata dito. Oh, Yes, really? sir. Oo, nakakatakot yun kapag Oo, umiyak, sir. baka iba ng sumbong sa parents, ganun. Hindi, kasi yung mga behavior lang naman, sir, yung kunyari, hindi siya nakikinig. So, kailangan mong minsan pagsabihan din hanggang sa mapaiyak mo siya. Yeah. So, yeah, speaking about that, how did you build connections sa students mo? Ang ginagawa ko, sir, sa ngayon, yung mga estudyante ko, talagang kinakausap ko sila one-on-one. Inaalam ko yung mga weaknesses at saka yung mga strengths nila. Parang nakikipagkaibigan ako sa kanila na ganito ang gawin mo, itong araw na ito, ganito yung gawin mo para ma-reach mo yung goal. Mhm. Kasi kung magawa mo yung goal mo na ito, mayroon kang free time. Binibigyan ko ng free time. Aha. Kasi yung mga bata dito, sir, mahilig talaga silang maglaro sa computer. Yeah. Pero natutuwa lang ako kasi yung mga laro naman dito is educational. Mhm. Kagaya ng math, may mga laro diyan sa computer na ginagamit. So, nakakatulong din sa nila, academic. Natututo talaga sila. Ano yung, kumbaga, pasensya yung binabaon mo talaga? Sir. Mahabang pasensya, sir. Ang pasensya, sir, ay hindi lang talaga mahaba, walang katapusang pasensya. Yeah. Grabe. Mm. Sobrang pasensya, sir. Kaya minsan yung pasensya mo, minsan sabi mo na lang, kailan ko talagang pagpasensyaan kasi bata sila. Bata. Mm. Ganun, yeah. Tama yan. So, sa mga nakikinig sa atin dyan, so, from Mr. Romero, ganyan yung piece of advice niya for those who are aspiring to be teachers here sa United States. Now, Mr. Anthony, alam ko, on a scale from 1 to 10, how would you rate your first month of teaching here sa United States? Naku, sir. Siguro palagay ko nasa 1 or 2 lang. 1 or 2? Oo, kasi talaga ang hirap ng sir, yung behavior talaga. Yung content walang problema kasi madali. Mhm. Yung behavior lang talaga. Mhm. Talagang doon mo talaga kailangan mong aralin talaga kung paano mo i-disiplina or yung tinatawag na classroom management. Yun ang napakahalaga dito. Mhm. Kahit magaling kang magturo sa content, pero yung classroom management mo ay mahina ka, walang matututunan ng bata kasi kakayanin ka nila pag di ka marunong talaga sa classroom Yeah. management. Tama yan. Yun. I certainly agree. Thank you for those insightful ideas, Mr. Romero. Punta tayo sa challenges at saka adaptation, sir. So, I know may mga challenge tayong kinakaharap dito. Ano yung pinakamatinding parte ng American culture ang encounter mo? Sa akin, sir, is marami akong na-encounter na challenges, especially sa teaching ngayon, sinasabi ko sa Yeah. behavior. Pero isa pa dito yung gusto kong na-challenge ako dun sa time. Time? Yeah. Kasi dito talaga, time is gold. Right. Talagang pinapalagan nila yung time. So, sa akin, gusto ko yun. Na-challenge ako nung una kasi, di ba sa Pilipinas, minsan pag mayroon tayong mga meeting, Yeah. minsan pag late ka, hinihintay pa yung iba. Pero dito pag sinabing 7:30 talaga. So, doon. At saka minsan yung pagkain, sir, kasi Mhm. yung pagkain dito, iba yung kinakain ko sa Pinas. Yeah. Kasi more on vegetables kasi ako din sa Sa Pinas. Pilipinas, yeah. Dito kasi, ilan lang yung mga vegetables na pwede Yeah. kong mabili. So, More support parang nag-struggle ako sila doon. Yun. sa food. Oh, Sa okay. food. So time and saka sa food yung Yes, sir. pinaka-struggle mo dito sa US. Yun yung malaking pagkakaiba, no? Pagkakaiba. Yeah, when you enter here. At saka, ano yung na-surprise sa'yo, sir, dito? What's one thing about American classroom that took you by surprise? Parang na-surprise ako, iba pala dito sa Pilipinas. Gaya nga ng sinabi ko, sir, wala na akong Aside sa sa classroom behavior. management or behavior. Na-surprise ako, sir, sa mga yung mga materials na gagamitin is Yes. provided lahat yan. Resources. May laptop, kahit yung mga bata, tig-isang laptop din. Mhm. Tapos mayroon kang malaking Promethean board, Yeah. hindi na maliit na TV lang, ganun. Talagang lahat ng mga gagamitin mo, resources mo, provided lahat. Yeah. Yun yung Yun ang pinakamagandang nakita ko rin dito. yeah, sa curriculum nila. Yes, sir. sir. Tama yan. May time ba na sinabi mo sa sarili mo na hindi ko na to kaya? Yung sa classroom management? Anong ginawa mo? What piece of advice ang sinabi mo sa sarili mo, sir? May time din, sir, talaga. Pero sabi ko sa sarili ko, kapag huminto ako, hindi ko na ma-achieve yung dream ko o yung mga goals ko sa buhay. Kasi sabi ko, kung hindi ko to itutuloy,
at uuwi ako ng Pinas, wala na akong babalikan doon. Mm. Pero madali lang naman pumasok, kaso lang, um, parang ano sir yung goal ko kasi is dahil malaking ang sweldo dito sa US compared sa Pilipinas. So sabi ko, yung kikitain ko sa Pinas ng 5 years or 15 years, siguro sa US sabi ko, 5 years ko lang dito kitain. So, para bang na-compute ko na yun kasi dahil nga ang tinuturo ko sa Mathematician ka. nag-compute din ako doon. Yun din. Yun din yung sa nakita ko. Parang stick to your goal, Yes, sir. yung motivation mo, yung sahod at saka yung better life na Sir, kasi sa family mo, no? hindi talaga ako makakapagbayad ng mga loans kaya ako nakapunta dito sir dahil sa loans din. Oh yeah. Oo. Yeah, I can relate to that. Loans, utang, PLIs, ganun yung talaga. Sir, totoo. Kaya kapag napagod ka dito, you have to inspire yourself, or I mean, you have to go back to your, your basic goal na what am I here for? Diba? Yes, sir. Sa Tama utang. yun, sir. Kaya minsan sir, ano na lang, dinadaan ko na lang sa pakanta-kanta, ganun. Oh, Kasi diba? May page ka yun din yung sa ko Facebook. stress. Meron sir. Oo. Sige, Yung mga nanonood, pwede yung mag-subscribe kayo sa aking YouTube. Dalawa kasi ang YouTube channel ko, yung AR's Vision of Hope at saka yung Rise and Thrive. Bago lang yung Rise and Thrive nung November lang this year. So, mayroon na rin akong mga 75 subscribers. wow. O, di ba baka pagbukas, So, mag-subscribe bukas after kayo, one mga week, baka kaibigan. 7,500 na. O, di ba? Nag-plug pa si Sir. May chance pa siya mag-plug ng kanyang Facebook page. Wow, very good, Mr. Anthony, no? So, yeah, that's good. And then punta tayo sa cultural exchange. So, after mo dito, nakilala yung culture, at saka kilala mo yung classroom, behavior ng mga bata. Let's go to cultural exchange. What did you bring to your classroom? Like, did you introduce any Filipino culture sa mga bata? Yes, sir. What is Nag-introduce ako. For example, yung in-introduce ko yung kanta natin na Bahay Kubo. Kasi nga dahil nga magaling akong mag-gitara din. So, yun ang pinakita ko sa kanila, yung kanta na Bahay Kubo. Tapos dinagdagan ko ng lyrics sa dulo na wala doon sa Bahay Kubo. Sa Bahay Kubo na lyrics. Anong dinagdag mo, sir? Gusto makantayin ko. Sabi dun sa kanta ko, makinig ka sa aking payo, aking kaibigan. Gusto mo bang maging malusog ang iyong katawan? Maaga kang gumising para maaga ka ring matulog. Ay, hindi ko na matandaan, sir. Kasi pero ang galing. Ang galing composer ka talaga, sir. Nagko-compose talaga ako, sir. More than 50s na ang na-compose kong kanta Wow. sa sarili ko. Ang galing. Nagsimula lang, sir, nung COVID time, nung 2020. 2020. Hindi ka makalabas sa bahay, sir. Anong gagawin mo? Di mag-gitara ka na lang, mag-compose ng kanta. Yeah. Yan. Kaya nagkaroon ako ng YouTube channel. Oh, okay. Yeah. Ang galing naman ni sir. Yeah, sikat talaga. I mean, magaling talaga ang Pilipino sa Oo naman, sir. kanta lang ng kanta. Okay, na-amaze siguro yung mga bata mo kasi kinakantahan mo sila. Oo, sir. Yung first year ko dito, 3 kasi yung section sa 4th grade kasi 4th grade ako eh. And then kinanta ko yung kanta na Bahay Kubo sa bawat section do. Pina-record ko kasi nga sinubmit ko dun sa report sa ating sa ating sponsor. So, yun. Wow. Nasabit na pa. Okay. Sige, punta tayo sa American food or American culture. So what was there a particular American food or drink that you found yourself obsessed with once you arrived? Like, may nagustuhan ka din ba sa American food? Ano yan? Mayroon din, sir. Ito lang, itong nakaraan na tawag dito, bago mag-break ng December, may pinakain sila ng beef yun. Beef. Hindi ko alam kung anong luto yun, basta beef siya eh. Masarap naman, so sabi ko, okay yung timpla. Parang Pinoy lang din yung panlasa ko. Oh, okay. Pero karamihan sa mga food nila is hindi ko gusto. Hindi ko alam bakit. Siguro iba yung panlasa ng dila ko. Yeah. Pinoy talaga sa rinahanap niya. Oo. Hanap-hanapin talaga kahit saan sa lupalop ng mundo, no? Pilipino talaga or Pinoy food talaga ang hanap-hanapin. Okay, next question, Mr. Anthony. What's one thing you had to explain to your students that they could not understand about your home country? May in-explain ka ba na something about your culture na hindi nila maintindihan?
Mayroon. Meron. Ano yun, sir? Um, Naman ko one time kasi dahil nga disrespectful yung mga bata, no? Mhm. Sinabi ko doon na, alam nyo, doon sa Pinas, more than 40 to 50 ang estudyante ko. Mhm. Pero, wala kang makitang tumatayo pag nagsasalita ako. Yung sasabihin nyo, you're rude, you're mean. Parang pinaparinggan ko daw sila na sila daw ay ano yung hindi ganon sa mga estudyante ko. Kasi sabi ko, sa kanila, ang smart na bata, sabi ko, pag nagsasalita ang teacher, nakikinig. Yeah. Ngayon, kung hindi ka nakikinig, sabi ko, hindi ka smart. Tapos sabi nila, mahina daw sila. Sabi ko, hindi, kayo ang nagsabi, sabi ko. Ganun sir. Iba lang yung pagkaintindi nila. Kasi Iba. iba yung culture nila. Oo, iba. Mm. Pero, siyempre, kagaya nung one time, mayroon din akong estudyante na, sabi niya sa akin, narinig ko talaga sir, sa bibig niya na sinabi niya na, dahil nga iba ako sa kanila, parang kaya sila nagdi-disrespect sa akin. Mhm. Pero in-explain ko sa kanila na kinausap ko yung bata, sinabi ko na kahit iba yung kulay ko, iba yung kulay mo, pero pareho tayong tao na may nararamdaman, may damdamin. So, sabi ko, irespeto natin bawat isa. So, mula noon, nagre-respeto na yung bata. Wow. Papaliwanag mo lang talaga, sir, sa kanila. Tapos, minsan, pag di mo makuha sa isang salita, kinukuha ko sa yung heart-to-heart talk. Mhm. Ganon. Para ipaintindi ko na yung ginagawa niya mali. Yeah. Ganon. Wow. Ano naman nito ni Sir Oh, Anthony. Grabe, nakukuha mo talaga yung kiliti at saka simpatya ng mga bata. That's one thing one asset talaga ng mga Filipino teachers. Oo, na sir. madali tayong maka-build rapport, at saka yung bata, susunod sa atin. O sir, kasi mayroon akong sinusunod na yung sabi doon, I don't care how much you know until I know how much you care. So, sabi ko, wala nang pakialam yung bata kung ano yung tinuturo ko, yung ganito. Basta gusto ko maramdaman nila na nagkikare ako sa kanila. Yeah. Kasi tinuturuan ko sila. Mhm. Tapos pag nagkamali, kailangan paunawa mo para hindi na ulitin. Right. Pero may mga bata talaga na kahit sabihan mo, inuulit-ulit. Mhm. Pero pasensya pa rin. Yeah, kasi knowing na sa bahay nila, iba din yung Marami culture kasi doon. sir, maraming factors kasi. Right. Yung bata, mag-isa lang sa bahay, yung tatay maghapon nagtatrabaho, Mhm. tapos inaalagaan ng grandma niya, pero hindi naman talaga nasusubaybayan. So, Mhm. yun yung mga factors na Yeah. nakikita ko. Kaya siguro one thing, at saka marami din ako narinig at nababasa na Filipino teachers are wonderful and caring teachers. Kahit Totoo yan, sir. kahit Totoo. saan man. Yeah, Totoo, kasi sir. ma-feel talaga ng mga bata natin na you care for them, kaya doon nagsisimula yung you build relationship and connection. O, tama yan, sir. Tama. Yeah. And then, Mr. Anthony, if you could bring one aspect of American culture back to your home country, ano to at bakit? Ang gusto kong dalhin doon sa Pinas na sana kahit hindi ko pa dinala at kung may makakapanood sa akin, sana maging ganon. Yung sir, time is gold. Gusto ko talaga yon. Yun yung, at saka gusto ko sa kultura din ng American, yung prangka sila. At saka pag may tatanungin sila or sasabihin, kung ang sagot mo yes or no lang, hindi na kailangan magpaliwanag. Yeah. Halimbawa, gusto mo ba ng ganito? Yes or no lang sagot. Yun lang. Wala nang explanation. Kasi minsan sa Pinoy, madami pang mga bulaklak na sinasabi, di ba? Pero mabulaklak kasi ang Pinoy. Mabulaklak. Pero dito, hindi. Paligoy-ligoy. Prangka, walang paligoy-ligoy. Pag sinabi mong hindi. Wala nang question. No need explanation. No Yun. need to, state your side, Oo, sir. something like that. Tama yan. Yun din Yes, sir. ang notice ko. Yun yung Yeah, natutunan ko dito. Saka yung pagbabalyo ng time. That's time and be straightforward. Yes. That's, Yes, okay. sir, that's Very true. good. Okay. Now, punta tayo, Mr. Anthony, sa personal growth mo naman at saka reflection mo while you're here in the US. So, you've gone through a significant transformation during your time teaching here. So, how would you say you've changed as a person and as a teacher? May nagbago ba as a teacher? Oh, yes, sir. May nagbago sa akin kasi nung una talaga na nandito ako, sabi ko nahirapan ako. Pero ngayon, yung mga strategies na ginagamit dito na hindi ko naman ginawa sa Pilipinas dahil iba. So, para sa akin, nag-grow ako professionally kasi nga yung mga strategies ko na natutunan ko sa Pinas, meron din akong natutunan dito na hindi ko natutunan doon. So, yung professional na buhay ko, nag-grow siya. At the same time,
siyempre na-adapt ko yung mga ginagawa nila dito. Mhm. So, nakita ko na nag-grow ako as a Yeah. teacher. And yeah, what's one lesson about yourself that you've learned the hard way but ikaw ay nagpapasalamat? Anong lesson? Ang lesson na natutunan ko sa pagpunta ko dito sa US is yung unang-una talagang natutunan ko yung hindi ko talaga yung natutunan ko as my personal, yung magtiwala ka talaga sa Diyos, Mhm. and then magtiwala ka rin sa sarili mo Yeah. na kaya mong magtagumpay, Mhm. na kahit wala kang kinakapitan na tao, basta magtiwala ka lang. Mhm. Makakamit mo yon. Magpatuloy ka kasi huwag kang susuko. Right. Dahil pag sumuko ka, wala na. Hindi mo Right. na ma-achieve yung goal mo sa buhay mo. So, ang nakita ko is yung tuloy ka lang hanggang sa makuha mo yung pinapangarap mo, yung dream mo. Yeah. Yun yung answer na nakita ko doon. Yeah. Okay. And what has been your biggest sacrifice during your time here? And does it taught you resilience and growth? Yung sakripisyo ko, sir, is yung napakalayong pamilya ko, di ba? Yeah. So, every day, kailangan tumatawag ako doon. Mhm. Kasi, yung one day na hindi ko sila makausap, parang matagal na ba? Yung parang gano'n. Yeah. Kasi iba talaga, sir, yung nakakausap mo yung Mhm. pamilya mo din dahil pag may mga challenges ka, so, nakikwento mo, may nagpapalakas din sa'yo. Yeah. Ganon. Yeah, despite na magkaiba yung time zones natin no, sa Oo, Pinas, sir. saka grabe talaga gagawa ng paraan Gagawa ka ng paraan. makausap lang sila. Oo, sir. Kasi isa din yun sa pinaghuhugutan natin ng lakas ng loob eh. Yeah, tama yan. So yeah, if you could time travel to your first day here, Mr. Anthony, what advice would you give yourself? Pakiulit nga, sir. Yeah, sure. Kung ikaw ay makapag-time travel ba during your first day here, nakita mo na nagbago ka na, nakita mo na yung growth mo and resilience mo as a person, as a teacher, ano ba yung pwede mo ma-advise sa Mr. Anthony during first day here sa US? Ang may advice ko sa sarili ko is magpakatatag ka. Yun. Okay. Magpakatatag ka kasi kung di ka matatag, wala. Hindi mo talaga Susuko ka. susuko ka. May kasabihan nga, susuka ka. Pero, susuka lang, pero wag susuko. Oo, wag susuko. Kasi ang taong sumusuko, hindi yan nagwawagi. At Yeah. ang mga taong nagwawagi, hindi yan sumusuko. Yeah. So, patuloy. Yeah. Patuloy sa Pagkatatag. pangarap. Mhm. Kasi ang pangarap, hindi natin maabot yan kung sumusuko tayo. Yeah, alam mo sir, napaka-helpful talaga yung mga tips na binibigay mo, sharing your, your own experiences, your journey here to the US sa mga ating viewers. So yeah, they're watching it right now. So, that's very inspirational. Thank you so much. Napunta tayo sa future plan mo. Like, let's say, natapos na yung program mo dito sa US, your GN program. Do you plan on returning home, staying here sa United States, or do you want to explore other teaching opportunities around the world? Ang aking plano ngayon, sir, is kung bibigyan pa ako ng pagkakataon ng Diyos, gusto ko kasing magturo din sa Canada. Canada. Oo. So, yun yung ko, para at least may mga relatives ako doon, may kapatid ako, Yeah. may mga pinsan ako, may tita ako doon. Mm. So, at least, medyo hindi siguro ako masyadong homesick. At the same time, Yeah. kung mabibigyan ako ng pagkakataon, pwede ko rin kunin yung family ko doon. Ganun. Or kung hindi naman matutupad yun, babalik ko sa Pilipinas. And then, siguro hindi na ako magtuturo. Pero di ko masabi. Mhm. Pero, magpuput up siguro ako ng business. Ganun. Mag-iipon na lang ako din, magput up ako ng business. And Tama then, yan. magbi-business ako. Siguro, sabi ko sa sarili ko, sir, is enough na siguro yung more than 20 years akong nagturo sa Correct. DepEd. At saka, 5 taon din dito sa US. Okay na siguro sa akin yan. Yeah, and then may savings ka, Oo. you can make your own business. You can be manager, no? Yes. You can be the manager of your own time. And wala kang manager. Magkaroon tayo ng time freedom. Yeah, tama yan. Time Financial freedom. freedom at the same time. Pero bata pa si sir. How old are you again? Ay sir? naku, sir, hindi na ako bata. Kung alam ko lang Young na at heart. pwedeng mag-US ng ganun. Okay. Kasi wala akong nababalitaan, sir, noon. Noon. Mga Yeah. teacher ng Pilipinas na pupunta dito sa US. Yes. So,
late ko na nalaman. So ngayon, sir, is 49 years old na ako ngayon. Wow. Yes. With 25, let's say 25 years of teaching experience. So, Yes, sir. yeah, 50. This Sir, year kaya ba? pa. 50 na golden year pala. Ang plano ko nga, sir, sabi ko, pag after, kasi may 2 taon pa ako magtuturo dahil 3 years ako. So, 51 years old na ako pagkatapos ko ng US. So, sabi ko, pag pupunta pa ako ng ibang, natatanda na ako, di ba? Yeah. So, Pwede naman halata. bigyan natin ng time yung sarili natin na, mag-relax. Yeah, you deserve, after after putting up the hard work, effort, it's time for you to, give yourself, to relax. Yes, sir. Your reward. Kumbaga, reward mo sa sarili mo. And then, sir, last question ko sa segment na to about your future plan. What's the most valuable takeaway, yung natutunan mo sa ganitong experience that you would want to share sa ating J1 teachers na nakikinig? Sa lahat ng mga gustong mag-US or pupunta dito sa US, ang ma-advise ko sa inyo is kailangan i-prepare mo yung sarili mo kung talagang gusto mo dito. At saka, ang pagdidesisyon ay talagang napakahalaga. So, hindi lang 100 times na isipin mo yan or at least 1 million times. Bakit ko sinabi yan? Kasi, di ba, narinig nyo naman yung sinabi ko kanina about behavior. So, ngayon, at saka kung talagang decided ka naman talaga na pumunta dito sa US is, may papayo ko is i-provide, i-prepare mo yung sarili mo na kapag magkaroon ka ng mga, siyempre una mag-apply ka kasi kung hindi ka mag-apply, hindi ka makakarating dito. Right. So, mag-apply ka and then ihanda mo yung sarili mo para sa interview. Dapat sa interview is sikapin mo na papasa ka. Kasi, yung parang kagaya ng ginawa ko, isa lang nag-interview sa akin, pero yung parang sabi sa sarili ko, kailangan may pasa ko. Parang ito lang talaga yung mag-interview sa akin na kailangan ko ipasa. Ganon. So, galingan nyo sa interview. And then, after that, kailangan handang-handa ka talaga sa lahat ng aspeto ng buhay mo na pupunta ka dito. Yung yung pagdating mo dito, sabihin mo sa sarili mo, uwi na ako. Hindi ganun. Hindi ganun ang pag-US. So, kailangan pag nandito ka na, patunayan mo na kaya mo talaga. Panindigan. Panindigan mo na kaya mo ang magturo sa US. Mahirap na madali. Pero pag natutunan mo yan, hindi na yan mahirap, madali na lang yan. Ganun. So, sa lahat ng mga gustong pumunta dito, mag-apply kayo. And then, siyempre, huwag kalilimutang humingi ng tulong doon sa taas. Right. Yun ang pinakamahalaga dito eh. Kahit sobrang talino mo, kahit ikaw pa yung pinakamatilino, kahit magna cum laude ka, o summa cum laude, wala yan dito sa US. Kasi pantay-pantay dito. Yan, yun lang yun, sir, yung aking... Yeah, viewers, narinig nyo yun. So, pagugutan natin yun. Yung mga pieces of advice coming from Mr. Romero. Grabe talaga, man of wisdom and based yan sa kanyang experience. So, yeah, nakakagaan sa pakiramdam, sir, upon listening to your, wisdom. Yeah, but let's go to fun and light-hearted questions. Medyo mabigat yung mga questions natin kanina. So, ngayon, papagaanin natin. So, if you're teaching live for a movie, ito ay isang pelikula, ano ay ipapangalan mo sa ganitong movie? At sino ang gaganap sa'yo bilang isang Mr. Romero? Ako ang gaganap sa sarili ko kasi para natural. Yes. So, ang title siguro sa akin ng movie na ito is The Journey of My Life. Nice. Ayun. Diba? The Journey of My Life. Yun, sir. So, ang galing naman, sir. Parang, kasi kinikwento mo yung buhay mo eh. Yeah. So, kumbaga, walang ibang tao nakakaalam na kinagana mo, kundi ikaw lang. Ako lang. So, you are the actor of your, your life and experiences. Baka dyan ka pa sisikat, sir, maging artista ka, hindi ka pala maging teacher. No, hindi teacher yung kanyang kapalaran, maging artista pa lang, galing naman nun. Okay, finally, ito, sir, if you had to choose, would you rather have unlimited pizza for life or never have to grade another paper again, and why? So, dalawa. Unlimited pizza for life or hindi ka na mag-grado ng mga papel lagi mo mag-check. Ang hirap naman ng tanong na yan. Hirap. Bibigyan kita ng 5 minutes, magbabalik ko. Just kidding. Pakiulit ulit, sir. Yeah, sure. Maulit. Yeah. Ikaw ba, gusto mo, would you rather have unlimited pizza for life
or never have to grade another paper again? So, gusto mo may unlimited pizza ka sa buong buhay mo, or hindi ka na mag-check o mag-grado ng papel? Ay, nako. Siguro yung una na lang Muna, sa akin. unlimited pizza. Oo, Paboritong unlimited pizza. Oo, sir, pero yung ano yung Hawaiian, yung ano, yung may pineapple. Yeah, baka nakikinig sa atin yung Pizza Hut, Shakey's, o gusto daw Mr. Romero ng Hawaiian Ay, pizza, unlimited. Kasi sabi Yeah, ko sa well. kanina, sir, sapat na sa akin yung more than 20 years akong nagturo. So, ayun na lang. It's time to reward yourself. Yes, it's time to reward myself. Exactly. Kasi kailangan nating i-enjoy yung buhay natin na natitira. Kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo kukunin, di ba? Yeah. So, enjoy natin yung buhay habang malakas pa tayo. Yeah, pero baka dandahanin mo lang sa pagkain ng pizza, baka Hindi, sa unlimited pizza, baka doon pa tayo, unlimited, sir, pero hindi na ibig sabihin na minsan mong kainin yun, sir. Siguro, isa, once a week or twice a week. Yeah. Ganun siguro. Unlimited. Pero unlimited kasi hindi naman pwedeng dire-diretsong kinakain mo. Yeah, tama yan. Alam mo, sir, ang dami namin nakuha mga lessons, sa mga takeaways sa mga viewers natin. Yeah, magpasalamat tayo kay Mr. Romero for having, for accepting our invite na pumunta dito sa Pinoy on Board, saka may kwento yung kanyang talang buhay. Thank you so much, Thank sir. you, sir. Thank you so much, Yes, sir. so sa mga viewers, don't forget mag-plug ka ulit ng Facebook mo. Sa lahat ng mga manunood ng video na ito, So, huwag kalilimutang bisitahin ang aking YouTube channel. Ang channel ko is AR's Vision of Hope. At yung isa, yung bago lang, yung Rise and Thrive. So, Right. sana makita ko kayo doon. Have a great day. Yes, and don't forget also to subscribe sa Pinoy on Board for more Yes. stories. Yeah, let's Pinoy on board. let's Supportan advertise natin. this. Yeah, supportahan natin to dahil Filipino, it's helping Yes. Filipino teachers in the Philippines to have, to fulfill their American dreams. Yes. Right? So, yeah, makikita-kita tayo muli. And thank you so much for your time. And thank you to Goldart Staffing and to Mr. Patrick Villavert and Miss May Villavert for having this opportunity. And see you, viewers. Yeah. And Bye. bye-bye. God bless you.